Hello, everyone. You're listening to Herbalario Podcast. So, my name is Judy. I am Maureen Mary. I'm Denzel Faith, and in today's podcast, we are contrasting between the modern medicine and the traditional medicine. So let's unveil the um, thoughts behind these two contradicting aspects in medicine field. So, in connection with our podcast, as you can see, we are now here with our very ethereal, very greenery environment, very Yes. herbalario, Huh? very herbalario. Herbalario vibes. Yeah. So, we're appreciating the view, and also we appreciate the person behind the camera, Alfred. Yes. So, this episode, we're going to have a guest here that will give us her insights about the traditional and modern medicine, right? So, as a biologist, it is very important for us to talk about this topic yes, because we are in the field of science yes, and as well as we are in the field of plants, which yes, is it encompass the traditional medicine that use plants as alternative mhm, in modern medicine. So, it is very important for us to know what are the reasons behind the people yes, use modern medicine mhm, or the natural traditional medicine. mhm, So yes. for you, For what are me, your thoughts? traditional medicine, mga gamot-gamot lang, mga haplas-haplas, mga gamot derived from Plants, plants. mostly Yes, plants yes, mostly plants, right? So that is our general knowledge about traditional for medicine. medicine. How about you for the modern medicine? Same with also you guys. You said that this is are related to plants, of course, the herbs that are used by the people, especially in the rural areas. But as well, we are biologists and we are also conducting different laboratory activities where Yes, undergoes research studies, so we can have specific evidences for this medicine. So I guess those this speaker right now will give us like a broad and holistic approach for this type of topic. our guest speaker for this podcast will be from the University of Immaculate Conception, graduated BS Pharmacy, and she is treasurer of the Philippine Pharmacists Association Davao City chapter, and also a chairperson of the Davao Pharmacists Credit Cooperative. Also, Soroptimist International of America. She's a member of that organization. So we have here our special guest, Rosana Yambao, RPH, to give us her insights and opinions about modern and traditional medicine. Okay. So, yes, Hi, ma'am. good afternoon, everyone. Afternoon, ma'am. What can I do for you? So, we would like to ask about your personal experiences or stories where herbal or traditional medicine has been beneficial or practiced. Okay, before that, I would like to give a brief history of what traditional and modern medicine is. Okay, so bear with me for a little while. Nawala yung aking ano. Okay, so actually, what is traditional medicine? This is also known as an alternative, complementary, or indigenous or folk medicine. Okay, this comprises usually knowledge of system that is developed over generations within various societies before the era of modern medicine. So kumbaga, minana natin from our ancestors. Okay? Kaya sometimes they call us arbolario or herbolarios. Yes. Okay? So, usually the World Health Organization or WHO defines traditional medicine as the sum total of knowledge, skills, and practices based on theories, beliefs, and experiences of indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the mainstream maintenance rather of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement, or treatment of physical and mental illness. So yun ang kanilang
Actually, World Health Organization usually considers this one, the traditional medicine, na i-incorporate sa atin in treating different kinds of illnesses. So, meron itong brief history of traditional medicine. So, around 300 BC, that is before Christ. Si Emperor Shengnon first compiled a pharmacopoeia. What is a pharmacopoeia? It's a list of mga plants, their sources, parts being used, and then treatment and dosage form. So around 300 BC, andyan na ito. Okay? Kay Emperor Sheng. And then the Egyptian papyrus, you know that one, written around 1500 before Christ, which mentions some very prominent medicinal plants still being used today. Okay? And then the father of modern medicine, you know him? He is Hippocrates, around 460 BC. He wrote the book known as Materia Medica, which composed of over 400 simple remedies. And then one also about worth mentioning is si Theophrastus of Athens, around 370 BC. Biologist siya. And a botanist. Botanist and a biologist known to have written the book of Historia Plantarium. Okay, so kayo yun. Parang kayo yun. Future. So Foreshadowing. other practitioners worth mentioning is Galen and then Avicenna. Okay, so yun sila. Traditional medicine usually comprises of two categories. Medication, the first one, and the second one is non-medication. So ano itong medication? So it comprises medicinal plants, mineral materials, materials from plants or animals rather. And then the non-medication, what are those? Acupuncture. Yan. Chiropractic. Alam niyo yun? Yes po. And then, osteopathy, manual therapy. Ano yun? Yun yung hilot-hilot. Okay? The Qigong. Itong Qigong is yung breathing exercises. Parang Tai Chi, I think it's a form of Tai Chi. Yoga is also considered as a traditional medicine. Physical, mental, and spiritual therapy. So, kumbaga noon, itong ating mga psychiatrists can be considered as also as traditional medicine. Okay? So, yun ang history. So, acupuncture also is one. So, this is a kind of a traditional medicine way before. Sa Chinese era pa ito. Where yung mga needles ginagamit. Okay? So, actually, there are so many kinds of traditional medicine. Hindi na natin yung Ayurveda is one. This is a kind of holistic therapy wherein they use different kinds of combination of mga wellness and then mga spices and herbs also. Okay? Traditional medicine yan. Sama na doon yung diet and exercise nila. So, the following are categories of traditional healing or medicines. So, herbalists, yan, kayo, can be traditional birth attendants, yung mga kumadrona noon. And then, bone setters. Kasi noon meron na yan, may mabali. Makita nyo sa mga Chinese movie, ginakrok lang nila, ganon. So, yun ang mga bone setters. And then, traditional medicinal ingredient dealers, traditional psychiatrists, practitioners of therapeutic occultism. Sama na yun doon yung mga spiritista nila noon. Okay? So, traditional and modern medicines, what they have to offer. So, parang difference na nila ito. So, each other, despite their differences, the time is right for the revival of traditional medicinal use. For several millennia, traditional healings around the world have healed the wounded,
ill and the sick with herbal and or animal-derived remedies handed down from across generations. So, minana-mana nila yon. In Africa and in Asia, about 80% of the population still uses traditional remedies rather than the modern medicine. Bakit ito? Why? Because sa mga developing countries, ang ratio ng traditional practitioner and yung modern practitioner is, kunwari, sa 1:10,000. Yun ang sa ang ratio. Isang healer, 10,000 ni Whereas, kung sa modern medicine, isang practitioner, 100,000. So, hindi niya makater yun. So, hindi gaano accessible sa developing countries. Sa atin here, accessible kasi nasa city tayo. Kita yun naman sa barrio. Mga bar. Yes, usually, mga trad healers or traditional healers lang. They usually go to the herbalist, arbalario, sa manghihilot. Kasi nga, most of our practicing doctors andito lang sa city or go abroad. So, yun. Accessibility. Oo, Accessibility so, and cost din po, diba? Yes, oo. And then, also, yung mga medicinal, they are just, around. Tanim lang nila. So, yun. And then, ano pa ba? So, I have another question for you, ma'am, Okay, for you sige. to answer. So, what is the difference between the traditional and the modern medicine? Okay, so, the difference. What is the difference between the two? Okay, the major difference between the modern medicine versus alternative is their specifications and the presets of dosage for some standard symptoms. So, ganito yon. Dito ang traditional medicine, which are the herbs, and then this one is the modern. Ang herbs kasi is, di ba, lang nila kunin, and then no specific dosage. O, sige, pabukalan lang, sige, inumin mo as water or 3 times a day. May iba ginagawang tsa pa. Oo, gawaing tsa, and then inumin mo. And then, ang modern medicine, this has already dumaan na siya sa mga different studies. So, meron na siyang specified dosage form, specific ingredients, adverse reactions, contraindications. So, na siya, preset na talaga ang kanyang And then, if ever meron siyang overdose, there is also a specification for that. Merong treatment kung ma-overdose ka nun. Whereas, kung yung mga traditional medicine, yun lang. Sige, wala siyang specific talaga type of dosage mo. Okay? Kung ma-overdose ka, and then also, walang overdose dito or underdose kasi, parang lang kasi, walang data analysis to support that. Wala na gani pampalit og ng tambal, ipa-analyze mo to. So, parang ganun na lang ang nangyari. So, yun ang main difference niya. So, dito, meron siyang specific na talaga ang kanyang dosage form, and then here, wala. And then, in this one, walang overdose. Kung meron man, it's not, being studied. Dito talaga sa modern, meron na talaga. So, ma'am, I'm going to ask you our third question, which is, can traditional medicine be used alongside modern medicine? If so, are there any potential interactions or risks? Okay, so traditional can be incorporated when you are sick together, ang both pa sila. Now, usually, what happens, especially among us Filipinos, we usually start with muna, yung traditional medicine, di ba? True. Kasi, di ba? Ikaw, pag kasakit ka, Hilot sa Diyos. Yun ang Kaya kwarta pa hospital. Yes. Well, Diba? yun din ang pinaka-accessible. Yun yung malapit mo. Tagi, ubo ka.
tawa-tawa. Pagpabukal lang, go. Oh, 'di ba? So, 'yun ang first natin, especially kayo nga o mga bata pa. Usually, ang first step sa atin, kami nga mga sige, mag-ano ka muna. Meron kaming, ayan, oregano, yan. That's Maglaga muna. Ipalaga, and then, Inumin. oo, why not? Kasi it's around, it's abundant everywhere, Accessible. and then it's accessible. Pwede mo lang gawin sa kitchen. And then, pag Pag magpahilot. Oh, hilot second. Tapos, magtuob. Yes. Oh, The most familiar oh, one. sounds familiar. And then, di ba sometimes, pwede naman, nagagamot naman tayo. Saka, usually, we Filipinos, tayo especially, last resort na natin yung magpa-doktor. Last resort na yung bibilis, Kasi why? Magpa-doktor ka, kailangan mo nang magpumunta sa clinic, merong PF ang doktor, 'di ba? And then lilinya ka ng mahaba. Diba? Knowing hospitals here in the Yes Philippines po. po na sobrang taas ng Tapos late po yun ang doktor. Yes. Wala, late po yung doktor. Yes, late ang doctor. Tapos ikaw, mo dito ubo-ubo. Diba? So, mostly, you can do that. And then, probably, kung medyo dili na kaya, saka tayo magpunta ng 'di ba? We usually do that's the time. Kung dili pa yun na magpa-doktor, last resort na ang doktor, correct? Yes. Magpalit sa paracetamol. Yes, 'Di ba? mga over Mga the counter OTC lang. lang muna. Ganyan. So, ganun. Mayroon pa gani akong remember kong mga anak ko noon pag ubuhin sipon-sipon, Vicks. Diba? Vicks, Vicks. yes. Oh, tapos lagyan sa paa. Tapos i-overnight magmedyas. Ganon. Yes. So, and then that's the for the mild ones. Meron akong kakilala kasi meron siyang cancer. So, usually pag stage 4 na kasi, cancer is if you have cancer, expensive masyado, di ba? Chemotherapy. So, talaga niya, sabi niya, wala na, hindi na, terminal case na siya. Parang wala nang So, may sort talaga siya doon sa traditional medicine. So, yung kanyang nag siya ng holistic. And then, so far naman, and then, kinumbay niya ang dalawa. Oo. So, he took yung mga clinical trials for cancer patients. Like, ininom niya yon. And then, also, incorporate niya. So, wala namang mawala kung May mga cancer patients din po na gumagamit ng mga food supplements. Correct. Yes. Yung mga like MX3, di ba? Oo. Meron nga ako, I have one friend, meron siyang stage 3, 2 pa pala na breast cancer. Talaga yung malunggay. Malunggay, inano niya yon sa blender. Pait kaayo, and then ininom niya yun. And then, na siya ngayon? Cancer-free na siya. Wow. So, with of course, with the also of of modern modern. medicine. Oo. My tita also like, stage 4 siya na cancer. Tapos nag-chemo din siya. Then last chemo niya is 18, tomorrow. Last chemo niya. Tapos taga-blender po siya. Tapos like apple, ginamix niya in the celery. Oo. Kano sa mga... Yes, can be. You can incorporate the two. Very nice, no? Na ma-incorporate yun na to ang traditional and modern medicine, na. Even though they are in some aspect they are contradicting. Like, namanggoy, other people nga murag dili sila makahuna-huna nga pwede i-combine ang traditional and modern kasi merong ibang mga modern like siguro mga doctor nga dili sila naga-believe sa unsay kaya nga buhaton sa mga traditional medicine, sa like for example mga herbal na mga plants, di ba? If magka-dengue, mostly ang ginasabi ng mga doctor is like bawal mag-inom ng tawa-tawa. Yes. Bawal magkain ng balot, bawal magkain ng durian. Yeah. Pero mostly, yung mga family ng dengue patients is Tawag pinapakain nila ng durian. Yeah, actually ako nagka-dengue ako before, and ang isa sa gi-advise sa ako ang mother is like
mag blend o katong tawag ana kanang yung young gani nga plant ng papaya leaf. Like anong tawag yan? Gi-blend niya pag ipainom niya sa kuha niya, very ano jud siya, very pait jud kay siya nga ano. And then pero ang afterwards ato kay na I feel better manggod niya. Naka-admit na gud ko ato sa hospital, so naga-take ya pong ko medication sa hospital. And then ano na arang-arang akong pamati ato even though nga ni baba po akong platelet, and so feel na ko nakatabang po tong mga papaya nga ano ba extract kumbaga, di ba? Well, I tell you, I have a personal experience of yung young papaya leaves nga. Kasi, di ba, mahilig man, sa province, mahilig magmotor. Yes. And then you will notice, daghan kay paso diri sa motor, diri nga part. Kani siya, nagka-scar siya. And then, young papaya leaf, inano yun, dinikdik, ay hindi ko na nga dinikdik yun. Girab ko lang siya. Wow. Magaling, maganda siya na na scar removal treatment. Nawala na siya. I mean meron na pero it's really na not visible. 'Di ba? It's alternative medicine yun. Yes, kasi mayroong ibang putay pampatanggal ng scar is also very expensive sa Yes. market, right? Mostly mga laser. Laser. That's one of the disadvantage but of alternative and modern medicine. This one is expensive. Talaga. Yes, yun talaga ang Because pinaka- it went through a lot of magpa-approve lang sa FDA, the processing plant, all the people that you hire, all the PhD, the doctors you hire to formulate that one. So maraming tao involved. So it would be expensive. Yes. The research cost, 'di ba? Kasi you have to do a lot of research, experimenting, 'di ba? Trial and errors. Yeah, so very pero sa modern mong is like guaranteed yun nga like effective siya sa imo since practice ay may mga practitioner man or like mga doctors na alam nila kung ano yung ginagawa nila, alam nila ano ang medicine nga mag-treat sa'yo, di ba? And also, hindi naman natin make sure na ang traditional medicine is like yun lang talaga ang pwede na maka-heal or makatulong makatreat sa'yo, di ba? So actually, ang modern and meron siyang pros and cons. Oo. Yes. Ang modern, dito sa atin, wala tayong gaanong sources ng mga herbs. Meron man, pero it's not enough. And it's not readily available. Kaya bili na lang tayo kaagad ng paracetamol, ng actually yung lagundi. It's already been approved by FDA and it's already been available in the market. Yes. Diyan, di ba, nag-base yung mga ibang gamot, di ba? Pang-ubo, for, children din, di ba? Actually, without the yung traditional medicine natin noon, there would be no modern medicines na yun. That is true, di ba? Kasi, gina-research kasi until now, di ba, yung mga medicinal uses ng plants, other plants na Correct. pwede maging alternative, di ba? Or pwede maging, maging advanced yung application niya sa modern medicine. So, I guess, in a way na nagiging pa rin sila, like interconnected pa rin yung traditional and modern medicine, right? So let me ask you another question, ma'am. So what are the potential benefits and risks of using the traditional medicine? Okay. Aside sa Usually, ang potential risk is meron kasing ibang na especially if hindi masyadong alam ng mga user ang some of the traditional herbs kasi is some parts are useful, beneficial, other parts are very very toxic. So merong toxicity ang mangyari diyan. So hindi mo alam na
ano nila, ay wala, namatay lang siya sa iyang sakit. Pero ano di ay ito, na poison na pala yun siya. So yun ang one disadvantage of sa traditional. We do not know kung yung mga especially the user, kung walang knowledge, walang advice kung anong gawin. So probably magiging yun, may toxicity. May mga plants kasi po na may mga active compounds na very toxic. So, Active ingredients. Siya, kunwari, ang leaves niya is useful, pero ang roots niya is very toxic. Yeah. Meron Ganun. yung ganyan, diba? So, yun ang kanyang is ang toxicity dito sa traditional medicine. Dito naman sa sa modern medicine, alam na natin ang dosage. Meron din kasing mangyayari. Ang possible scenario dyan is magkakaroon ka ng resistance. Yes. Dili na ka maayo. Especially kami in our profession, sa mga pharmacists, we have an advocacy of yung antimicrobial resistance campaign. Na kung pwede lang, if you take your antibiotic, kumpletuhon jud ninyo ang dosage form. Dili lang okay na, naayo na ka. Tag isa ka duha ka adlaw, stop na ka. Kasi there will come a time na ang imuhang sakit, ang kaning mga dili na ka maayo, muna na kag cancer patient. Kay dili na naabot na nimo ang 4th generation, 5th generation na antibiotic, mayroon ka ng resistance, di na ka maayo. So that's one potential danger of the modern medicine. Kailangan meron talagang rational drug usage. So umanon gyud nimo nasa thinking din po kasi yun ng mga Opo. users. Like, if, very costly yung antibiotic, so, pag-stop na sila, if feeling nila Okay okay lang na po. po sila. Oo, 'di ba? Yung so dito toxicity ang medicinal plants. Dito naman is ang adverse reactions niya. So pag hindi mo matapos ang iyong full dosage ng antibiotic, there would be mice resistance. So there would come a time na di na ka madutlan maski unsa nga antibiotic, so unsaon na lang ang imong infection. Yes. So maski unsa pa na, maski sugat lang or dili na ka maayo once infected. So yan ang most probably. So that's the one thing. Second is price wise. Yes. So mahal, ito is mura, mahal. Okay? Accessible, also accessibility. So depende lang sa imuhang location asa. Diba? Ano po? So Mostly yun. din po sa mga remote areas is mas accessible sila sa mga herbal medicine. Oo, yun. So, yun. Kaya, hindi natin ma-rule out natin. Depende lang talaga kung asang So, tayo dito sa city, naman tayo Mercury, na ay Yes. hospital. So, most probably, diha na lang yun ta. Di naman ta og prepare asa ta manguha og mga tuba-tuba. I cannot find tuba-tuba anymore. So, another question again, ma'am. How does the holistic approach of traditional medicine differ from the targeted approach of the modern medicine? Kasi, so as I've said earlier, ang holistic approach kasi is, when you say holistic, that's the alternative. Like, murag overall. General, like, wide. yes. Okay, general, Yes. holistic approach and the So, yun nga, ang holistic approach is, it can be, depending also on the location. Yes. So, an availability. So, yun. Kung okay lang siya, kung naadiha. And then, kung wala sila, talagang money na makuha. So, they go to that approach. Yes. Very, di ba, like, most, especially dun sa mga hindi masyadong napalaran ng, money. So, merong iba na dun na lang talaga sila sa mga maghihilot, mga
ano ba yan, mga traditional, ay mga herbal medicines. Like, doon na lang sila opt out para at least ma-ease yung pain nila. Pero maybe lumala na yung sakit, hindi na ano, di ba? Hindi na, Then, mostly sa province din is nag-practice sila if, like, first option talaga nila is yung binisaya. May term sila na pa binisaya muna. Like, para malaman if anong nangyari, if may sakit, anong ganyan. So, if then proceed din sila sa doctor, then i-compare yun nila yung yung like, results if binisaya og sa doctor. So, ganun. Sa amin, sa province namin, like, still now, marami pa rin nagpabinisaya. as in, very, unique nga, approach sa, nga na Like, klase nga. something, like, ang binisaya is something like, patagna-tagna. Okay. Kaya wala, Yan tagnatan. yung classification, yung occult, gani, yung mga Ganun tayo. mga, Like, ganun, like, mga practice sa binisaya is usually, like, luwaan nila. Ayan. Oh, anong tawag yan? Tutko. Oh, tutko. Oh, yes. Yes, totoo yan. Yung, kanang manghihilutan ka, yung tutok. Luwaan? Oo. Ano Jud? Yeah. Sa city mga area. province. Yeah, ganyan sa province. Like, di ba, totoo ma'am, na totoo. oo, kasi mga ano yan yung sa mga sinununo natin, anong iyan sila na, black ang tongue, sa anak nila, Like, sa mga palms din, like, may yung mga, ganyan. There yung mga various na mga practices ba, no? Nga, till now, ma-apply nga po kay, siyempre, most especially sa provinces, kay dili man gyud accessible ang modern medicine. Kay, example, naadjud sila sa rural or like Lagyo remote po. areas, Layo di ba? ba? So, from city to, Yan na urban. nga. Yung mga doktor kasi, kamahal-mahal mag-aral. Tapos, wala mo sila kwarta dito. Bayaran lang sila og manok, og itlog, og kamote. So, May iba kasi, yung hindi sila masatisfy sa ganyan. And also, ang scarcity din ng mga professional dito, di ba? yun na nga ang sabi ko. Usually, sa mga developing countries, ang ratio ng medical practitioner, kung ikaw ay herbalaryo ka or whatever na sa traditional medicine, 1:10,000, kaya pa. Kung ka, medical practitioner ka sa sa modern medicine, 1:100,000. So, dili gid kaayo. That's the na yan ha, that is according to World Health Organization. Grabe, konti lang talaga ang mga doctor. Yeah. Yeah. Kung ilagay pa sila sa mga provinces, di ba? Hindi talaga siya, like, very, sinasabi natin, accessible sa lahat ng, ng need ng ganyang klaseng medication. Na, like, proper check-up, hindi nila magagawa. So, nag-opt na lang sila sa binisaya nga, di ba? And then one other also very important difference between the two is wala talagang mga sa traditional and sa modern, walang makatalo talaga if you have a doctor. Meron ka ng test kasi may stethoscope. Maano na ang iyong dyan, anong mga heartbeat, mga breathing, and then meron ka ng mga chemical, 'di ba? Yung mga blood test. Malaman na lahat kung ano ka. Yan, there's no comparison for talaga modern medicine, especially in detecting what is ailing a person. Yes. Malaman talaga kung unsa imong sakit. Kana mga usahay diri sa herbal, say tagna-tagnaon na ka. Okay, nakahilanat, unsa ba ganana na lang tagna lang. There is no comparison talaga when you have a blood cancer yung Sometimes pag sinasabi ng mga like binisaya is like ginasabi nila na ay may sumusunod sa iyo na ganyan. Yeah. I remember, akong pinsan siya, way back 2018, kay ang family dyan ako on mother side, very traditional dito sila na. Di dito sila kayo nag-check up dyan.
at all. So to ang pinsan ako kay murag nag-stop siya work ato, nag-leave lang siya kay tungod lang sakit kay ang ulo. Tapos wag man mga pila ka days ato kay dili na niya mamatay ang mata. Kaya di na dyan siya, kalagi napiyong na lang siya kay pag makita siya light, mula lang kasakit siyang ulo. Kanya ang giresort sa kong lola na siya mag-inom nagtambal, gipainom siya nagtambal, nga pilit-pilitan po siya mga like any Dahon-dahon. dahon-dahon. Tapos pagkauman, dili naman jud yung makayang kasakit jud daw. So mo tagi ano siya, gi-hospital sa SPMC, tapos pag-hospital sa SPMC dito na gignan siya na nagka-migraine daw siya ba and all. Tapos advise ng lola na ko na ipatubo daw siya. So ko lola kay na nervyoso mo ko lola nagpatubo pod. Tapos after ato kay brag wala la kayo sa akong pinsan, brag na-give up jud yung body so namatay jud siya. Pero after ato kay naman sila na kaila daw nakauban nila sa ward daw na ana to isa ka tao dito ana siya na nado siya nakikitaan daw niya to akong pinsan. Tapos nado siya kay student na lain. Which is kadto times in coma na akong pinsan. Wala siya na, nakikistorya siya. Okay, gisundan daw to itong lalaki daw na wala di ano. Wala di filter of good. Tapos kaya ito, kay gikuha daw siya, dili mo natin. Ganyan usually mga results na pagpa-business saya, like mostly mga supernatural. Yeah, supernatural causes. Isa siya, ilabay yung lawas dito sa bitnana, kaya basig may muna siyang saging. Ano ba? Grabe. Grabe. Yung pinsan ko din is may experience din na ginasapian ko siya. Every time na like na siya sa school. So, ni-try nila og hospital. So, mostly sa like ang niya is psychiatrist yung recommend sa kanya. Pero gitry din nila magpabinisaya. Then yung sinabi ng doon sa nagpabinisaya sila is may nagasunod daw sa kanya na na tao. Kaya parang duwende daw, something ganun. Tapos parang contradicting yung yung sinasabi ng hospital or ng psychiatrist niya at yung sa pagbinisaya. Yeah, meron kasing ganyan 'di ba na murag dili gyapon mag-agree ang sa modern nga treatment sa traditional kay for example wala sila makita nga for example diri sa hospital wala sila makita nga sakit sa imuha wala sila makita nga illnesses pero mo feel man gud mo nga sakit ka murag kalinturahon ka and all pero wala rin findings diba ma nag-research sila og pero dito na find out diba na find out nila nga nagkagusto sa imo nagkagusto sa imo ha gisumpa na dai ka putli mo buhok kay taas na mo buhok batrak siya taas mo buhok yes diba meron kasing ganyang instances Now, I think mayroong explanation yan. Minsan kasi ailment is coming from the head. So, health, na yan siya. Parang, parang ginaisip na nila kay mental health. Mental health, Yun na yun. Okay. So, another question, again, para continue tayo sa ating what is the current scientific evidence supporting the efficacy and safety of herbal and traditional remedies? Okay. Lahat, mostly ng ating existing karon na medicine, yun ang kanyang proof. Because without those traditional medicines noon, yung sa mga Compendia natin, which is compiled by Galen, by Hippocrates, wala tayo ngayong mga modern medicine. So yun lang. Yun lang ang ating scientific evidence. Wala tayong gamot ngayon na tinatawag na modern kasi yun ay galing doon. Yung noon kasi tagna lang, lang, sige, dukdukon lang, and then painom. Pero that is already, yung mga ganon, based on that, yung mga traditional medicine, based on the pharmacopoeia na compilated by the medical people na ngayon, father of medicine, sila Galen, Hippocrates. So, from them, nagiging na yun. It undergoes a lot of tests, manufacture, and then
lahat ng mga Especially research mo, di ba? Mga naging transformative. So, yan. So, yun siya ang talaga. Wala ito ngayon ang mga modern medicines natin kung wala yung noon. Yes, right. So, yun ang pinaka Doon nag-root lahat ng ng knowledge Yes, from oo. traditional to Oo. modern. Na perfect lang or nearly perfect lang. Hindi naman talaga perfect ngayon. Na lang nila ang efficacy na Yes. improve. And then dosage form na hindi siya toxic. Yes. Yes. Kung meron mang toxicity, yan is to be later. Yes. Studied later. Oo. Kasi life goes on. Continuous naman talaga ang Dami pa rin almost every day, 'di ba? Maraming research na ginagawa. Kaya And, dagan mag-questions. yeah, maraming discoveries. Mo na ang magic sa science na curiosity, Just simple questions na questioning, jud kay. Dagan jud yung ego. nagalid yun na siya sa beautiful results na di ba ka like so na curious na ka unsa kanong ingani man ning sabay tabang ani nga tanuman ni sa mong health, di ba? Pero like na-incorporate siya sa pagpatambal and also would like unsa may naaning tambal ni sa buhat siya sa traditional medicine na gina-study na siya, so like like na di modern Pero medicine tinuod ko, parang ang government daw, pag nadi makakita na doctor daw, example, baka pang-treat sa cancer, kailan daw patay yun. ay Tinuod ba? hindi natin sure yan kasi we don't know any story about that, right? Kasi ang dyan, ang dispute dyan or like ang ginaingon nila is para naagya po ikwarta mo sulod sa government daw. How true is that, ma'am? Hindi man siguro ang government. Hindi, I don't know. Usually, magkakapera kasi yung pharmaceutical, yung may-ari. Yes. So, hindi ang government. Yes. So, I have no, I cannot say anything or, with that. Yes, kasi it's very di ba, like sensitive po siya nga topic kay syempre modern Political medicine. po dyan. Political po siya. Pwede po siya ma-associate political. Right? So, another question na lang tamag para So, can herbal and traditional medicines be safely integrated with conventional treatment? So, I guess na-answer na natin to kanina, right? So, Yes, why not? Oo, depende yan sa patient. Kung saan siya maka-afford and saan siya hiyang. Kasi hindi lahat, ang sakit mo is, hindi pwede na ganun lang. We can also, kunwari ikaw, di ba? Kanina ubo, maayo ka ani na tambal, dili ka maayo sa isa. So, hiyang-hiyang lang din yan. Compatibility. Yun. yes, okay. Thank you, ma'am. So, we're down to the last question, which is, can herbal and traditional medicine be effective in managing chronic conditions like arthritis, diabetes, heart disease, and cancer? Okay, so, actually, yes, why not? Yung mga diabetic na nakilala ko, mga kauna sila o mga mag-usap na sila og mga anong tawag doon, yung mga medicinal na herbs. Yes. Diba mag-research ka lang Yung about mapait, yan, iinumin nila Yung yun. mga food supplement po ba under modern medicine po ba siya or traditional pa rin? Kasi mostly food supplement is from mga plants. Yes. MX3. Because, ang active ingredients ng mga modern medicine is coming From the plant. raw materials. So, Ang iba, syempre, chemically, na siya made. Pero mostly organic kasi yung mga food supplement. Depende sa kanilang claim. Mostly, magsabi sila from organic sources. So, Yung mga mostly sinasabi sa mga commercial, like mga food supplement, yung mga ginain. Ang penicillin din, di ba? Na-discover man doon, nagtuda. Like yung mga food Isa supplement, pick like yung MX3, yung mga juice. Lola yung Remed acai juice. berry ba yun? Asay. acai berry. Lola Remedios. Yes. So, yun talaga. Galing sila doon sa most of our modern medicines are coming from or yun sila ang talagang pinaka mother structure nila galing doon, source siya.
Nag-undergo lang ng chemical process para siya maging stable. So, maging iba na ang kanyang structure. May mga cancer patients din po kasi na ginapakita sa TV na nag-stop na sila ng chemotherapy. So, like, nagagamit na lang sila ng mga food supplement. So, ngayon, cancer-free patient. And, Yun. So, pwede talaga sila. Di ba? Like, narinig ko rin sa sinabi ni Ma'am about sa non-medication nga, like, traditional medicine. Like, feeling ko, isa din yun sa mga nakapag-help sa mga may mga chronic diseases like yung acupuncture siguro, di ba? Like para lang matamaan ng nerves, di ba, yung sa acupuncture. Yes, oo. Kasi yung husband ko, si tito mo, meron siyang frozen shoulder noon. Hindi na niya yan ma-move. Kahit mag-akbay, hindi na niya ako maakbayan. Inano talaga yun, acupuncture. Di ba para lang yun ma-help sa blood flow po ba yan? Sa May mga pressure points kasi i-touch mo talaga yung nerve na yun. Na hindi makaya sa hilot kasi hilot is just diyan lang siya. Oo. Yung acupuncture talaga doon medyo malalim yun, ilang inches ang nun. Tapos ang hilot din kasi is like makapa-bruise din siya. So I guess makapalala din siya somehow sa anong man ang nararamdaman mo sakit. Depende lang yun. Maghanap ka ng mga hilot na magaling. Yes, yun talaga kasi merong iba nga, mga tawagin pseudo healer. Kumbaga. Actually, lang yan siya parang yung relaxation lang yan form Kasi after kahilutin, parang relax. More on mawala yung stress mo. Yes, tama. Okay, so I guess we're done, We're done? with the interview. Thank you so much, Ma'am, for being with us this afternoon. My pleasure. Yes, Ma'am. very thankful. informative. Yes, ang dami naming na-learn from you. Dami, wala ka lang pati ka itong spiritual dahil kaya part ko din sa Very medicine. wide ang coverage ng I thought kay traditional medicine ay kanang more mga plants lang, tambal-tambal. Tambal-tambal lang sa not including na appeal day ang Yoga po di Oo, ay. yoga. I mean, exercise lang. Like, medicine, gyapon siya. Alternative po di gyapon siya. Non-medication and medication. Yes, Two parts siya. I love it. I love the medication and Pero gusto lagi non-medication ko mabasa part. ito, katong compilations good of the herbarium. Like yung mga, diba, yung mga apothecary books. Gusto kong ma-learn paano nila na-discover na this plant is does have Effective or like asa ni siya matambal nga naay kani nga plant nga poisonous siya, so iwasan nimo siya. Like, how did they discover that, di ba? Phytochemical analysis. Walang ganyan pa dati. Interesting kaayo ang God is good talaga. He gave everything para sa ato. Yes, like for free. for free, right? Tama. Kita daw may nagpaano tayo. Yeah. Nagbabayad tayo. And also, kita mo, dami ko itabang ang humans, kita may naka-amplify, kumbaga, sa katong benefits sa mga plants into, nag-incorporate siya sa modern medicine. So, Yeah. to. Thank you so much, Thank you Ma'am, for You're being with welcome. us. You're I'm so welcome. happy. Nandiyan me, na-talk mo. Yes, na. I hope I did good.